di ba? And hindi naman naging hadlang yung populasyon, o pagdami ng populasyon dito sa ating paaralan para makapag-aral tayo ng mabuti dahil kahit nga sa dami ng numbers ng estudyante sa isang classroom, hindi ito naging hindrance para yung mga teacher hindi natuturuan ng mabuti yung mga estudyante. Hindi naman tayo pinapabayaan ng mga teachers natin. So masasabi ko na yung population natin, hindi naman dapat yan pakialaman para hindi na dapat dumami. Kasi number one din yan na basis is talagang yan na nakapagpapatibay na yung school na ito, institusyon na ito ay talagang maganda. The best kung magbigay ng quality of education. Kasi marami na mga paaralan, hindi ba? Maraming paaralan dito sa Katiil. Pero bakit nga ba itong paaralan natin na napili? Meron talagang magagandang dahilan ng mga estudyante kung bakit dito. Kayo mismo ang nagsabi, siguro yung parents ninyo, sila yung mismo nagsabi sa inyo na dito kayo mag-aral o inyong kagustuhan. So maganda yun na dumami yung populasyon dito dahil mas marami, for example sa enrollment, mas nakakatulong pa para madagdagan pa nga yung tier, mga budget. So mas maganda yun, hindi yun siya dapat napakialaman yung dami ng populasyon. Aanhin naman ang kasiyahan kung sa panahon ngayon naghihirap tayo. Bakit? Sa bahay natin, kung walang ulam, dapat ba magmukmuk tayo? Dapat wala Kasaganaan ba? Kasaganaan ba matatawag natin dyan kung marami tayo? Kasaganaan ba? Sa ganyang status ng buhay natin, naghihirap na nga tayo. Masaya pa rin tayo kahit walang pera. Then marami tayo sa pamilya. Kulang-kulang ang budget kung sinabi mo sa pamilya natin. Kulang-kulang na ang budget. Ngayon, bumaba naman ang sahod natin ng mga manggagawa dito sa Pilipinas. Yun, gusto kong mahingan mo yun ng rason. What's the connection kung magdami yung population sa sinasabi mo? Dahil kung marami ang population, hindi na matutustusan ng gobyerno kung ano man ang pangangailangan natin mga tao. Bakit? Bakit? Dapat ba? Sige, kung gusto niya pala, hindi na dumami ang populasyon. Sige, yung iba sa inyo, wag na lang mag-aral para hindi na lang dumami ang Sinasabi mo rin kanina, na ang paglaki o ang pagtaas o pagdami ng populasyon ay siyang hindrance. Yeah, ang hindi ay hindi hindrance, yun sabi mo. Pero sa akin, hindrance yan siya sa success natin. Bakit? Kasi yan siya, kung marami tayo, yan yung nakakakita, yun, doon nakikita ng ibang mga bansa na ang mga Pilipino pala ay mga productive. Produktibo nga tayo kasi wala nga tayo. Diyan din mababase na ang mga Pilipino ay uneducated. Dahil hindi natin alam kung ano yung family planning. Bagos, ginagawa natin ang family planting. Uneducated? Uneducated? Bakit pala pakialam mo kung magdami sila ng anak? Kaya nga sila gumawa na sila ng anak dahil kaya nila tustusan. Kasi hindi mo na yun concern. Pero kung ibabase natin ngayon, ang mas maraming anak ay yung mga walang mga hanap buhay. Yan, sige. Kung walang hanap buhay, ano ba connection yun kung para dumagdag yung mga estudyante dito sa vocational? Ayaw mo na ba sila paralin dito? Gusto mo Hindi ko sinasabi, Amelie. Dahil sa kanyang pagkakataon, Amelie, kaya nga ang gobyerno natin, yung DepEd mismo, kaya nga nagpapa-implement sila ng maraming mga paaralan para matususan yung mga estudyante tayo. Matususan para makapag-aral tayo ng mabuti. Kaya nga, may mga dagdag na naman na mga tumutulong na lang yung ibang mga ahensya ng paaralan kahit hindi nga siya sa DepEd, connection sa DepEd. Kaya nga dito sila tumutulong sila dahil kasi wala silang panustos, diba? Kaya nga, dito tayo sa public. Kaya nga, walang nag-aaral doon sa Marymount kasi dito yun, hindi nila nakakain ng financial nila. Hindi mo masasabi, Amelie, na walang nag-aaral sa Marymount. Time's up. Okay, let us now listen on the negative side on the issue. Patuloy na pagtaas ng populasyon sa CVHS. Hindi nakakatulong yung pagtaas, paglaki, o yung rapid growth population natin. Kasi kung mapapansin nga natin ngayon, tayo ay naghihirap na dahil tinatawag na global economic or global financial crisis. Kasi dyan, malaking punto yan. Nakaka-distract yan siya sa atin, lalo na sa mga manggagawang Pilipino. At hindi lang ang Pilipinas ang nakakaranas yan, kundi ang entire world, kaya nga tinatawag na global. Isa pa, ang pagtaas ng populasyon ay hindi rin siya nakakatulong sapagkat tulad ngayon, marami tayo.
Sigurado ka bang masisiguro ba natin na lahat tayo ay may equal na mga rights? Kasi kung karapatan ang pagbabasehan, dahil sa panahon ngayon, may diskriminasyon sa karangyaan at saka sa kahirapan, sa dukha mo. Kasi kung mayaman ka, marami kang pera. So yun, makabibili ka, then makakapanlait ka sa mga mahihirap. Eh ano na lang magagawa ng mga mahihirap? Halos dinidiin na natin silang lahat. Dahil kahit ako, nakaka-feel ako na halos, pag-aapakan na yung dignidad ko, reputasyon ko, dahil nga sa mahirap lang ako. Pero, para sa akin, hindi yan siya way. Pero yung populasyon natin ngayon, balik tayo sa populasyon. Ang populasyon natin ay, malaki talaga yan siyang hadlang para sa ating success. Dahil nga, ang Pilipinas ay nabilong sa third world country. Dahil sa sinasabing, tayo ay naghihirap. Kaya pa, kung mas dadagdagan pa natin yung populasyon, sinasabi mo, maging masaya. Masaya nga ang mundo. Pero, kung masaya, useless naman yung masaya, kung wala naman tayong yung mga tinatawag natin na mga sidelines, kung saan tayo maging kung wala naman tayong pera. So yun yung punto ko. At masking dito nga sa paaralan natin, kung pagbabasehan ang education aspect, hindi mabibigyan ng kalidad na edukasyon sapagkat kulang ang mga ini-implement. Time na daw. Okay na, as long na na-express ko lang kung ano yung tama. Kunin ko ang mic sa inyo pag hindi kayo mag-stop. Okay. Time na.